Nakakatakot ang nangyayari ngayon sa mundo, at tayo lang ang nakakakita nito. Habang abala ang karamihan sa mga problema sa loob ng bansa, may malalim na laro na nangyayari sa likod ng North America, isang estratehikong paglipat ng kapangyarihan na babaguhin ang balanse ng mundo. Tignan ninyo, ang China, sa loob ng nakaraang 3 taon, tahimik na pumasok sa Canada gamit ang ekonomikong penetrasyon, critical infrastructure, ports, rare earth minerals, at teknolohiya. Hindi ito aksidente, ito ay planado. Samantala, si Trump, ang dating pinakamalakas na presidente ng Amerika, ngayon ay nasa awa ng Mexico dahil sa migration crisis, fentanyl smuggling, at ang desperasyon ng cartels na kontrolado na ng Chinese precursor chemicals. Ang irony, ang dalawang kapitbahay ng Amerika na dapat ay allies, ngayon ay mga pintuan kung saan pumapasok ang rival superpower. Ang tanong, paano nangyari ito? Bakit hindi nakapag-react ang Amerika? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin, sa Pilipinas, na nasa gitna ng West Philippine Sea dispute? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa inyong iniisip at kailangan nating maintindihan ito ngayon bago pa tayo maging collateral damage sa digmaang ito. Simulan natin sa Canada. Alam ninyo, maraming tao ang nag-iisip na ang Canada ay safe zone, isang peaceful country na walang pakialam sa geopolitics. Mali. Ang Canada ngayon ay naging silent battleground ng influence warfare at ang China ay nangunguna sa larong ito. Noong nakaraang dekada, billions of dollars ang ipinuhunan ng Chinese state-owned enterprises sa Canadian critical infrastructure. Tingnan ninyo ang ports sa British Columbia, Vancouver, Prince Rupert, mga strategic entry points na direktang nakakonekta sa Pacific trade routes. Sino ang may majority stake sa operations ng ilang terminals doon? Chinese companies. Hindi lang yan. Ang rare earth minerals na kailangan para sa military technology, electric vehicles at advanced electronics, may significant Chinese investment sa mining operations sa northern Canada. Ang tanong, bakit pinapayagan ng Canada ito? Ang sagot ay simple, ekonomiya. After years of depending sa American market, gusto ng Canada na mag-diversify at ang China ay masyadong willing na mag-offer ng capital na walang visible strings attached. Pero ang totoo, may strings yan at mahigpit na mahigpit ang hawak. Ang strategy ng China ay hindi frontal assault. Hindi nila kailangan ng military invasion para kontrolin ang isang bansa. Ang kailangan lang nila ay economic dependence, political influence, at strategic positioning. Tignan ninyo kung paano nila ginawa yan sa Africa, sa Sri Lanka, sa Pakistan. Lahat yan ay debt trap diplomacy at infrastructure investments na naging leverage. Ngayon, ginagawa nila yan sa backyard mismo ng Amerika. Ang irony dito ay nakakagulat. Matagal nang sinasabi ng Pentagon na ang China ay existential threat, pero habang focused ang Amerika sa Middle East, sa Afghanistan, sa Iraq, ang China ay tahimik na gumagawa ng moves sa North America. Hindi nila kailangan na lumusob. Ang kailangan lang nila ay maghintay, mag-invest, at mag-integrate sa economic system hanggang sa hindi na kayang tanggalin ng host country ang presence nila without suffering massive economic consequences. Pero ang Canada ay kalahati lang ng kwento. Ang Mexico, dyan mas complex, mas delikado, at mas direktang nakakaapekto kay Trump at sa buong American political landscape. Alam nating lahat na si Trump ay nag-campaign based sa border security. Build the wall, stop illegal immigration, crush the cartels. Yan ang mga promise niya. Pero ngayon, years later, ang reality ay iba. Ang Mexico ngayon ay hindi na simpleng immigration problem. Ang Mexico ngayon ay geopolitical leverage point at ang China ay alam yan. Tignan ninyo ang fentanyl crisis sa Amerika. Millions of Americans ang addict, hundreds of thousands ang namatay na dahil sa overdose. Saan nanggagaling ang fentanyl? Manufactured ng Mexican cartels. Pero saan nanggagaling ang precursor chemicals na ginagamit para gumawa ng fentanyl? China. Direct shipments from Chinese chemical companies papunta sa Mexico, tapos processed ng cartels, tapos smuggled across the border papunta sa Amerika.
Ang China ay technically may export controls sa chemicals na yan, pero sa practice, hindi nila strictly enforced. Bakit? Kasi alam nila na ang fentanyl crisis ay strategic weapon. Ang bawat addict sa Amerika, ang bawat overdose death, ang bawat community na nasira ng drugs, yan ay domestic weakness na pwedeng i-exploit. At ang Mexico mismo, hindi lang passive conduit. Ang Mexican government ngayon ay nasa position na mag-negotiate with Trump from a position na may leverage. Migration flows, drug trafficking, trade agreements, lahat yan ay cards na hawak ng Mexico. At alam ng China yan, kaya kung mapapansin ninyo, ang Chinese investment sa Mexico ay tumataas. Manufacturing facilities, infrastructure projects, technology partnerships, lahat yan ay designed para mag-integrate ang China sa Mexican economy at para magkaroon ng foothold sa southern border ng Amerika. Ang goal ay clear, economic integration na magiging political influence, at political influence na magiging strategic leverage against Washington. Ngayon, balik tayo kay Trump. Ano bang ibig sabihin ng Trump is at Mexico's mercy? Ang statement na yan ay hindi exaggeration. Tingnan ninyo ang situation. Si Trump ay nag-promise na sosolusyunan niya ang border crisis. Pero ano ang nangyayari? Record high migration flows. Si Trump ay nag-promise na babawasan niya ang drug trafficking. Pero ano ang nangyari? Fentanyl crisis ay lumalala. Bakit? Kasi ang Mexico ay may kapangyarihan na kontrolin ang daloy ng tao at drugs across the border at ang Amerika, kahit gaano pa kalakas militarily, ay hindi pwedeng gumamit ng force against a neighboring country na technically ay ally. Ang Amerika ay dependent sa Mexico para sa trade, para sa labor, para sa cooperation sa law enforcement. At ang Mexico ay alam yan. Kaya kahit anong pressure ang ibigay ni Trump, ang Mexico ay may option na hindi sumunod, lalo na kung may backing sila mula sa ibang powers. Powers tulad ng China. Isipin ninyo ang bigger picture. Ang Amerika ay superpower, walang duda. Pero ang superpower na yan ay ngayon ay sandwiched between two neighbors na may growing Chinese influence. Sa north, may Canada na economically integrated na sa China. Sa south, may Mexico na strategically positioned at may leverage dahil sa migration at drugs. Ano ang implication nito? Ang Amerika ngayon ay kailangan na mag-defend hindi lang ng mga borders niya sa Pacific or sa Europe, kundi pati na sa sarili niyang backyard. Yan ang tinatawag na strategic overstretch. Yan ang dahilan kung bakit ang Pentagon ngayon ay nag-re-evaluate ng defense posture nila. Hindi na sapat na mag-focus sa South China Sea or sa Taiwan. Kailangan din nilang tingnan ang vulnerabilities sa sarili nilang kontinente. At dito papasok ang Pilipinas. Bakit related tayo dito? Kasi ang strategy na ginagamit ng China sa Canada at Mexico ay pareho lang ng strategy na ginagamit nila sa atin. Economic investments, infrastructure projects, debt financing, lahat yan ay nasa playbook nila. Ang difference lang, sa atin, mas aggressive sila dahil strategic ang location natin. Ang Pilipinas ay nasa first island chain, ang natural barrier ng China against American naval power sa Pacific. Kaya ang pressure sa atin ay mas direct, mas intense. Tignan ninyo ang West Philippine Sea. Ang mga artificial islands na ginawa ng China doon ay hindi lang para sa fishing or sa oil exploration. Yan ay military installations designed para kontrolin ang sea lanes at para i-project ang power across Southeast Asia. Ang Amerika ay may mutual defense treaty sa atin, oo. Pero tingnan ninyo ang nangyayari sa Canada at Mexico. May treaty din yan, may alliances din yan, pero nandyan pa rin ang Chinese influence. Ang tanong, gaano katibay ang commitment ng Amerika sa atin kung sa sarili nilang backyard ay nahihirapan na silang i-contain ang China? Ang reality ay hindi simply black and white. Ang geopolitics ngayon ay shades of gray, at ang bawat bansa ay gumagawa ng calculations based sa sarili nilang national interest. Ang Canada ay nag-iisip kung paano mag-survive economically sa mundo na hindi na dominated lang ng Amerika. Ang Mexico ay nag-iisip kung paano mag-leverage ng posisyon nila para makakuha ng concessions mula sa Washington. At ang China, well,
Ang China ay nag-iisip long-term. Hindi nila iniisip ang next election cycle or ang next quarter earnings. Iniisip nila ang next 50 years, ang next 100 years. Yan ang advantage ng authoritarian system. Walang electoral pressure, walang opposition na mag-o-obstruct, walang media na mag-criticize. Ang Xi Jinping ay pwedeng magplan ng strategies na mag-span ng decades habang ang democratic leaders ay nagwo-worry kung paano manalo sa next election. Pero hindi ibig sabihin na hopeless na tayo. Ang Pilipinas ay may advantages din. Una, strategic location. Pangalawa, young population na may potential para sa economic growth. Pangatlo, alliances. Hindi lang sa Amerika kundi pati sa Japan, Australia, South Korea, at iba pang democracies sa Indo-Pacific. Ang kailangan lang natin ay clarity of vision at consistency of policy. Hindi pwedeng puro rhetoric lang tayo. Hindi pwedeng puro nationalism na walang substance. Kailangan natin ng concrete strategies, economic development na hindi dependent sa iisang power, military modernization na realistic at sustainable, diplomatic engagement na balanced at pragmatic. Tingnan ninyo ang Vietnam. Pareho tayong may dispute sa China sa South China Sea, pero ang Vietnam ay mas aggressive sa pag-defend ng territory nila, mas strategic sa pag-balance between America at China, at mas focused sa economic development. Hindi ibig sabihin na dapat nating gayahin exactly ang Vietnam, pero may lessons tayo na pwedeng matutunan. Ang point ko dito ay simple. Ang nangyayari sa Canada at Mexico ay warning sign para sa lahat ng bansa na nasa periphery ng great power competition. Ang China ay hindi tumitigil. Ang strategy nila ay global, comprehensive at long-term. Kung sa North America nga na backyard mismo ng Amerika ay nakaka-penetrate sila, paano pa kaya sa regions na mas malayo sa Washington? Ang kailangan natin ngayon ay vigilance, awareness at action. Hindi pwedeng mag-rely lang tayo sa iba para protektahan tayo. Hindi pwedeng mag-assume lang tayo na ang alliances ay automatic guarantee ng security. Kailangan nating gumawa ng sarili nating preparations, mag-build ng sarili nating capabilities, at mag-develop ng sarili nating resilience. Isipin ninyo kung ano ang mangyayari kung ang China ay magtagumpay sa strategy nila sa North America. Kung ang Canada ay completely integrated na economically sa China, kung ang Mexico ay naging client state ng Beijing, ano ang mangyayari sa American power? Ang Amerika ay magiging isolated sa sarili niyang kontinente, surrounded ng neighbors na influenced o controlled ng rival superpower. Yan ay nightmare scenario para sa Pentagon, at yan ay ultimate goal ng Beijing. At kung nangyari yan, ano ang mangyayari sa atin? Ang Pilipinas ay magiging frontline state sa conflict na mas malaki pa sa atin, sa conflict na hindi natin choice pero kailangan nating harapin. Kaya ang message ko ay clear, gising, alerto. Hindi ito conspiracy theory, hindi ito fear-mongering. Ito ay reality check based sa observable facts, sa documented investments, sa strategic patterns na nakikita natin across the globe. Ang China ay gumagalaw, ang Amerika ay nagre-respond, at tayo, nasa gitna tayo ng lahat. Ang choices na gagawin natin ngayon, ang policies na ia-adapt natin, ang alliances na popunduhan natin, yan ang mag-determine kung magiging casualty ba tayo ng great power competition o magiging independent actor na may sariling agency sa sariling future. Wala nang time para sa complacency. Wala nang time para sa ignorance. Ang mundo ay nag-shift na at ang tanong ay, ready na ba tayo?